Handa. 321. Tumingin sa akin. Ngumiti. Binabati ko ang bagong kasal. Hindi ko akalain na ikinasal ako sa presidente ng De La Cruz Group. Nakakakilala ko pa lang ng kalahating oras. Ang pera ng dote ay nasa card na. Ang password ay 6 na 6. Linawin ko lang, pinakasalan kita dahil sa lolo ko. Kahit na ikinasal tayo, wala tayong magiging damdamin sa isa't isa sa buhay na ito. Sofia, salamat sa pagligtas mo sa akin. 20 taon na ang nakaraan. Kung hindi ka lang naampon ng maaga, hindi sana ngayon lang kita nahanap. Ha ha ha. Ngayon, nag-aalala ka ba sa surgical P ng iyong inaampon? Kung handa kang pakasalan, ang apo kong lalaki, Julian de la Cruz, sabihin mo lang ang halaga ng dote. Kung hindi lang dahil sa surgical fee, ang gusto kong pakasalan ay tanging si Kuya Julian noong bata pa tayo, okay? Hindi ko rin alam kung si Kuya Julian ay inampon ng sino. Hindi ko rin alam kung paano mo nilinlang ang lolo ko para pilitin akong pakasalan ka. Pero bukod sa pera ng dote na ito, huwag ka nang umasa na makakakuha ka ng anumang bagay mula sa akin. Naiintindihan mo ba? Ano ito? Isang IOU para sa 500,000 na dote. Dahan-dahan ko itong babayaran sa iyo. Nagpapanggap. Ang isang tulad mo ay hindi ito mababayaran kahit 10 taon pa. Anong asal? Minamaliit mo ang mga tao. Ano ang sinabi mo? Ang ibig kong sabihin, Ginoong de la Cruz, sa murang edad, nagawa ninyong mag-isa, na maging ang pinakamayaman sa loob ng 5 taon, at gawing unang grupo ang De La Cruz Group. Talaga namang, napakagaling at napakahusay. Kayo ay isang huwaran. Huwag kang sumipsip! Ang tungkol sa kasal natin, ayaw kong malaman ng iba. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Hello, tatay. Nakaipon na ako ng 500,000 surgical fee. Hindi nyo na kailangang magpakahirap mag-night market. Kuya Julian, may mayaman na. Gustong umampon sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong ito. Sumama ka sa kanya nang walang alalahanin. Siguradong gagaling niya ang sakit mo at ang boses mo. Paglaki ko, dadaling ko to mula sa amponan at babalikan kita. Sofia, hintayin mo akong bumalik at pakasalan ka. Wala pa bang balita tungkol kay Sofia? Wala pa. Simula nang umalis kayo 20 taon na ang nakaraan, nagsara na ang ampunan. Ang direktor ay nawala na. Limitado ang mga pahiwatig. Kung hindi ibinigay ni Sofia, sa akin ang pagkakataong maampon, hindi rin ako agad natagpuan ni Lolo. Magdagdag pa ng tao. Opo. Ha ha ha. Mabuti, mabuti. Mabuti na lang at kasal na sila. Pero ang pagkakita ko kay Sofia ay hindi ko pa nasasabi sa pilyong iyon dahil sa talino niya. Siguradong nakilala na niya si Sofia. Anong sabi mo? Kinasal ka na? Hinaan mo. Sino ang pinakasalan mo? Kailan mo siya nakilala? Pinakilala ng mga nakatatanda. Kahapon lang kami unang nagkita. Halika, halika. May magandang balita ako sa inyo. Ang ating kumpanya ay na-acquire. Ngayon, sumama kayo sa akin para salubungin ang bagong presidente. Bilisan nyo. Gumalaw na. Magandang araw, Presidente. Anong nangyayari? Ang bagong kasal kong asawa, naging boss ko. Sofia, pumunta ka sa opisina ko. Anong nangyayari? Kilala mo ang bagong CEO de la Cruz? Hindi. Huwag mong isipin na dahil pinatawag ka ni CEO de la Cruz, ay gusto ka na niya. Huwag maging imposible ang iba. Huwag mangarap na pakasal sa mayaman. Tama, si Manager Santos. Narinig ko, si Alexa Santos ay mula sa Santos Group. Para lang kay CEO de la Cruz, kaya siya lumipat sa kumpanya natin. Mukhang sensitive siya. Kailangan mong mag-ingat.
Kailan ka pumasok sa kumpanyang ito? Ika-15 ng nakaraang buwan. Hindi nakapagtataka na noong nakaraang buwan. Si Lolo ay pinabili sa akin ang kumpanyang ito. Mukhang may mga paraan ka. Ay, nagkamali ka ng pagkakaintindi. Pumunta ka sa HR at magsumite ng resignation letter. Bakit? Bakit? Ang kumpanya ay walang palamunin at walang palakasan. Bago ka dumating, walang nakakaalam sa kumpanya na ikaw ang asawa ko. Tungkol sa kakayahan ko sa trabaho, ipapakita ko sa iyo. Presidente, ito ang lahat ng profile ng empleyado sa kumpanya na angkop sa posisyon ng sekretarya. Tingnan niyo po kung may angkop. Dahil ganoon ka kasigurado, sige, bibigyan kita ng pagkakataon na maging sekretarya ko. Bakit ako ang pinili mo? Ang sekretarya ko ay kailangang malaman ang lahat ng aking ugnayan. Ayoko ipaalam sa iba ang kasal natin. Kaya, ikaw ang pinakamahusay na pagpipilian. Siyempre, kung mananatili ka, depende sa iyong pagganap. Sige, magsisikap ako. Babala, may mahal ako. Sa buhay na ito, tayo ay magiging magkaibigan lang sa trabaho. Huwag kang magkaroon ng pangarap lang sa akin May mahal ka na, pero pinakasalan mo pa rin ako? kapag nahanap ko na. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Kapag nahanap mo na, agad akong makikipagdiborsyo sa iyo. Marunong ka naman. Nagsimula na ba ang proyekto ng amusement park ng Look ng Silangan? Hindi pa, ang departamento ng proyekto ay nagulat na masyadong mataas ang gastos. Kung gayon, dagdagan pa ng 3 bilyong budget. Ang lugar na ito sa Look ng Silangan, nagawa ko na ang aking pananaliksik. Mas angkop ito para sa pagbuo ng mga tourist attraction. Iyan ang amusement park na ibibigay ng presidente sa kanyang mahal. Basta gusto ni Sofia, sulit ang anumang halaga. Ang mahal mo ay si Sofia, pareho pa sa palayaw ko. Sofia ka rin? Sofia rin ang pangalan mo? Oo, Su ang apelido ko. Gusto ako tawagin ng lahat na Sofia. Ang daming may parehong pangalan. Mukhang nagkataon lang. Huwag mo nang tawagin ang pangalang yan. Abusado, pati pangalan inaagaw. May tutol ka. Wala. Malapit na ang kaarawan ni Sofia. May suwestiyon ka ba? Nagbigay na kayo ng theme park. Hindi pa ba sapat ang regalong yan? Marami na kayong naibigay na luxury items. Pero sa tingin ko, mas may dating ang gawang kamay na regalo. Gawang kamay? CEO De La Cruz, gagawa kayo ng pottery gamit ang sarili ninyong kamay para ibigay sa inyong mahal? Tama ka. Gawang kamay. Mas may dating. Mali ang ganyan. Dapat ganito ang kamay mo. Ikaw ang gumawa nito. Ibibigay mo ba sa akin? Gusto ko to. Noong bata pa ako, si Kuya Julian ay gumagawa rin ng pottery para ibigay sa akin. Hindi ko alam kung maayos pa ba si Kuya Julian ngayon. Ay CEO De La Cruz, anong pottery ang gagawin ninyo para ibigay sa inyong mahal? Hindi mo ba makita? Isang tasa. Mukha namang, pero kailangan pa itong ayusin. Mali ang ganyan, masyadong matigas ang kamay mo. Mali ang ganyan. Dapat ganito ang kamay. Sofia. Sofia. CEO De La Cruz, pwede niyo po akong tawaging Sofia Lim. Bakit mo ginamit ang galaw na yan? Para tapikin ang likod ng kamay ko ng 2 beses? Hindi ba pwedeng tapikin ka? Hindi ba ganyan ang ginagawa ng lahat? Lahat ba ganyan? Oo. Paano ko naramdaman na si Sofia Lim ay parang si Sofia? Hindi naman espesyal ang galaw na ito. Ako na ang magtuturo sa iyo. Masarap hawakan? Masarap hawakan. CEO De La Cruz, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Nahawakan mo na ako? Ano pa ang ipapaliwanag mo? Sumusumpa ako. Wala akong balak na akitin ka. Kanina, wala akong interes sa mga lalaking malamig. Mas gusto ko pa rin ang mga lalaking malumanay at maginoo. Hoy, CEO De La Cruz. Ayos ka lang ba, CEO De La Cruz? Hi. Presidente, para sa Magayon Auction House, ngayong gabi, ang babaeng kasama mo ba ay si Sekretarya Lim o iba pa? Malamig ba ako? Paano mangyayari yan? Alam ng lahat, Presidente, na kayo ay parehong malumanay at mapagmalasakit sa inyong mga empleyado. Sa tingin ko rin. Manager Santos, narinig ko na si CEO De La Cruz ay dadalo sa auction ngayong gabi at kailangan ng babaeng kasama. Siguradong ikaw ang hahanapin niya. Ang babaeng kasama ni Julian ngayong gabi? Ako lang yan. Ang ibang tao, wala silang karapatang makipagkumpetensya sa akin. CEO De La Cruz. CEO De La Cruz. Maghanda ka at samahan mo ako sa auction ngayong gabi.
Anong karapatan niya? Sekretarya ko siya. Walang mas karapat dapat kaysa sa kanya. Halika. Matagal na tayong hindi nagkita, Don de la Cruz. Lalo kang sumisigla. Naku, hindi naman. Matanda na ako. Pero ikaw, noong araw, pagkatapos masunog ang ampunan, dinala mo ang mga ulila at umalis sa lungsod Ilog. Ang tagal na nating hindi nagkita. Ikaw na ang may-ari ng Magayon Auction House. Malaking pasasalamat ito sa iyong pagpopondo, Don de la Cruz. Kung hindi, wala ako rito ngayon. Haha! Tingnan mo nga naman, humble ka pa rin. Ngayon, sa tiyan na lang ako magpapasalamat sa pag-aalaga mo sa aking apo. Mahigit 20 taon na ang nakaraan. Don de la Cruz, masyado kang magalang. Kung tutuusin, 20 taon na rin akong, hindi nakakita kay Julian. Sige, magkita kayo agad. Ang galing! Ang batang Ginoo at ginang ng binata ay dadalo sa auction ng Magayon ngayong gabi. Nagpakasal si Julian? Hindi ba? At kay Sofia pa siya nagpakasal. Kung gayon, ngayong gabi sa Magayon Auction House, kailangan kong pumunta. Sakto, kakadating lang ng isang set ng Imperial Green na alahas. Ituturing ko itong regalo sa kasal ng mag-asawa. Ay, salamat, Direktor. Dahil wala naman akong ginagawa, sasama na rin ako para makisaya, ha. Don de la Cruz, mauna na po kayo. Ang auction ngayon ay hindi dapat magkaroon ng anumang pagkakamali. Kailangan ninyong panatilihin ang kaayusan. Naiintindihan nyo ba? CEO de la Cruz. Kanina pa po kayo nakatitig sa akin. May problema ba sa makeup ko? Wala. Maganda naman. Sofia, Julian, halika rito. Ngumiti kayo. Direktor, Sino ang tinatawag mong CEO de la Cruz? mauna ka na sa auction. May konting bagay akong gagawin. Direktor. Ikaw ba? Direktor, ikaw nga. Ako si Julian, ang batang nawala. Na inampun mo 20 taon na ang nakaraan. Naaalala mo pa ba ako? Si Julian, naaalala ko? Oo, ang lolo mo nga pala, kakausap lang sa akin tungkol sa iyo. Magkakilala pala kayo ng lolo ko? Matagal na kaming magkaibigan. Kakaugnay lang namin ulit. Ang tagal na nating hindi nagkita. Dati, ang liit-liit mo pa. Ngayon, ang laki mo na. Ang tagal na nating hindi nagkita. Kumusta ang kalusugan mo? Ngayon, malusog ako. Direktor, ang kabutihan mo noon sa pag-ampun sa akin, ako, si Julian de la Cruz, ay hindi kailanman nakalimutan. Ang lolo mo, nagpasalamat na. Itong Magayon Auction House, ang lolo mo ang nagpondo nito, kaya ko ito na itayo. Ganoon pala. Direktor, si Sofia noon. Nang umalis ka noon, si Sofia ay inampun din ng iba. Ang mga nag-ampon kay Sofia, naaalala mo pa ba sila? Ang mga lumang record, noong lumipat ako, hindi ko alam kung saan nawala. Hindi ko talaga matandaan. Kung maalala mo, Direktor, o makita mo ang mga record, pakisabi agad sa akin. Bakit pa ganoon ka abala? Direktang tanungin mo na lang ang asawa mo, hindi ba? Tanungin ang asawa ko? Tanungin mo ang asawa ko. Julian, ang tungkol sa kasal mo, alam ko na. Binabati kita. Sagutin mo na. Aasikasuhin ko na ang trabaho ko. Kita-kits. Sige, Direktor. Hindi ko nga alam kung sino ang umampon kay Sofia. Bakit naman iisipin ng Direktor na alam ni Sofia Lim? Cheers! Oy, hindi ba ikaw ang campus belle ng universidad natin, Sofia Lim? Gabriel Mercado. Ang galing! Naaalala mo pa ako, noong niligawan kita noon, hindi ako nagtagumpay. Ngayon na nakikita mo akong ganito kasikat, nagsisisi ka na, di ba? Ha? Umalis ka sa daan. Magaling! Ay, hindi ka pa rin nagbago. Talagang wala. Mainitin pa rin ang ulo mo. Pero ang katawan mo, lalong nagiging hot. Ay. Paano mo nagawang galawin ang tao ko? Ay, sino ka ba? Ha? Asawa ko, bangon na. Ay, Sofia Lim, bakit ikaw na naman ang mang-aakit na gumagapang sa asawa ng iba? Naglakas loob kang saktan ako? Kung hindi lang dahil sa pagiging magka-roommate natin noon, hindi lang yung sampal ang aabutin mo. Ay, asawa ko. Tama na. Hayaan mo na. Sofia Lim, ang galing mo ha? Ang wild mo maglaro. Hindi lang asawa ng iba ang inaakit mo, mahilig ka pang gumastos para umupa ng lalaking magiging bodyguard mo. Ha? Sino ang magkakagusto sa palakamong asawa? Hoy, Hindi ganoon kasama ang panlasa ni Sofia Lim. kaninong zipper ang hindi nakasara at nakalabas ka? Sino ka ba, ha?
Ako ang asawa niya. Oh, naiintindihan ko. Asawa ko. Hindi ba't nagpakasal lang sa isang palamunin? Tingnan mo yan. Halatang walang kotse, walang bahay, walang kapangyarihan, isang dukha. Hindi tulad ng asawa ko, matagumpay sa negosyo, mayaman at makapangyarihan. Mas malakas kaysa sa'yo ng maraming beses. Maghinay-hinay ka. Ngayon ang Magayon Auction House. Huwag na natin siyang patulan. Tara na. Ay, hindi ba natin sila tuturuan ng leksyon? Huwag kang magmadali. Ngayon ang pinakamayaman sa mundo, ang CEO de la Cruz ng De La Cruz Group, ay darating dito. Gusto ko ring samantalahin ang pagkakataong ito para makilala siya. Huwag nating hayaang makaapekto sila sa atin. Babayaran natin sila mamaya. Sige, tara na. Paalam. Sa utak nilang yan, gusto pa nilang sipsipin si CEO de la Cruz. Mamaya, mapapahiya sila ng husto. Ikaw naman ay abusado. Hindi yan abusado. Sekretarya mo ako. Kung binubuli nila ako, hindi ba't binubuli ka rin nila? Nga pala, dapat ko ring pasalamatan si CEO de la Cruz sa pagligtas sa akin kanina. Wala yon. Ayaw mo bang malaman ng iba ang relasyon natin? Tao ba sila? Huwag kang mag-alala. Dahil sinubukan nila akong tapakan, mamaya kusa silang aalis sa lungsod ilog. Tara na, magsisimula na ang palabas. Maligayang pagdating sa Magayon Auction House. Maraming mahahalagang koleksyon ang ipapakita sa auction na ito. Abangan. Binabati kita, Ginang. Binabati kita, Ginoo. Binabati kita, Ginang. Mga Ginoo at Ginang, ang susunod na ipapakita ay ang pangunahing item. Isang kumpletong set ng Imperial Green na alahas. Ang ganda naman nito. Gusto mo ba? Probinsyano. Asawa ko, gusto ko yan. Bibilhin ko para sa iyo. Sophia Lim, noong nililigawan kita, pinili mo pa rin ang palamunin na yan ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, pagsisisihan mo. Ang lahat ng pinili mo noon, kukunin ko ang koleksyon na yan. 1 bilyon. Hindi ibebenta ang set ng alahas na ito. Ang set ng alahas na ito ay regalo ko sa kasal ni na Julian de la Cruz at Sophia Lim. Direktor, hindi ako nagkamali. Talagang ang direktor. Ang set ng alahas na ito ay regalo ko kina Julian de la Cruz at Sophia Lim para sa kasal. Bagong kasal kayo, wala akong masyadong naihandang regalo. Ang set ng alahas na ito ay natatangi, sumisimbolo sa matapat na pag-ibig. Ito ang regalo ko sa kasal ninyo. Salamat, Direktor. Presidente Aquino, ano man ang desisyon ninyo, wala kaming tutol. Pero, ano ang karapatan nila para tumanggap ng ganyang kamahal na regalo? Tama. Ang asawa ko, sa sarili niyang pagsisikap ay nangunguna sa listahan ng mga mayayaman sa loob ng 5 taon ng sunod-sunod at ginawa niyang unang grupo, ang De La Cruz Group. Ngayon, bakit ninyo sinasabing ano ang karapatan nila? Ano? Siya ay... Ang Presidente Aquino na iyon. Hindi kaya siya ang CEO de la Cruz ng De La Cruz Group? Si Julian de la Cruz? Tama. Ah, si Sophia Lim pala ay ikinasal kay Presidente de la Cruz. CEO de la Cruz? Pasensya na po. Ako po ay walang paggalang. Nagkaroon po ng hindi pagkakaunawaan. Pasensya na po. Pasensya na po. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 2 pagpipilian. Alinman sa umalis kayo sa lungsod ilog o paalisin kayo sa lungsod ilog. CEO de la Cruz. Hindi ko na uulitin. Tara na. Direktor, salamat sa paggastos. Ang regalong ito ay masyadong mahalaga. Hindi namin ito matatanggap. Mabubuting bata. Matagal ko na kayong itinuring na sarili kong mga anak. Hindi ako kinukulang sa pera ngayon. Tanggapin ninyo na. Tanggapin mo na. Direktor, Tinatawag mo rin siyang direktor. Kilala mo ang direktor? syempre. Direktor, naaalala niyo pa ba ako? Naalala ko syempre. Ha 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 ha. Ito. CEO de la Cruz. Gusto kong kausapin ang direktor ng sarilinan. Ay, dumating din ang lolo mo. Ayaw niya sa maraming tao. Nasa itaas. Umiinom ng tsaa. Sige. Kung gayon, mamaya pupunta kami ng lolo para hanapin kayo. Sofia, umupo ka. Sofia, ano ang gusto mong sabihin sa akin kanina? Direktor, ang galing. Naalala mo pala talaga ako. Siyempre, noong nasa ampunan ka pa, ikaw ang pinakapilyo. Sa wakas, na-adopt ka na sana, pero ano ang nangyari? Ibinigay mo ang slot kay Julian. Mabuti na lang, ngayon ay maayos na ang buhay mo, kaya ayos na rin ako. Direktor, tingnan mo, tayo ay mahigit 20 taon nang hindi nagkita, di ba?
Hindi ka man lang nagbago, bata pa rin tulad ng dati. Nga pala, bakit mo tinawag ang sarili mong asawa na CEO De La Cruz kanina? Direktor, malapit po ba kayo sa lolo ni CEO De La Cruz? Magkaibigan kami pero huwag kang mag-alala, ang usapan natin ay hindi malalaman ni Don De La Cruz. Sa totoo lang, kaming dalawa ay ipinagkasundo ni Lolo De La Cruz, kaya kami nagpakasal. Si CEO De La Cruz ay may mahal. Nagkasundo kami na, kapag nahanap na ni CEO De La Cruz ang mahal niya, ay maghahanda na kami sa diborsyo. Ha? Kaya, masyadong mahalaga ito, hindi namin ito matatanggap. Ganoon ba? Sayang naman. Direktor, si Kuya Julian ba? Noong na-adopt siya, maayos ba ang buhay niya? Maayos naman ang buhay niya, gumaling na ang lalamunan at sakit niya. Bakit mo naman natanong? Si Julian ngayon. Ay, gaano pa karaming pag-uusapan ang hindi ninyo natatapos? Ha 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 ha. Don De La Cruz, Sofia, ilang araw na rin kitang hindi nakikita. Ha 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 ha. Lolo, sa susunod, Sofia Lim na lang ang itawag mo sa akin. Bakit? Ang Sofia ay pangalan ng mahal ko. Paano magkakaroon ng kaparehong pangalan si Sofia Lim sa kanya? Hindi ba ang manugang na babae mo ang mahal mo? Lolo, huwag ka nang magsalita ng kalokohan. sasagutin ko lang. Hello? Ah, naiintindihan ko. Don De La Cruz, nasa ibang bansa ang anak ko. Manganganak na siya sa 2 araw. Nakabook na ang tiket. Kailangan ko nang umalis. Ha ha ha, Direktor. Sige, may lakad ka pa pala. Magkita na lang tayo minsan. Ha ha ha. Gusto ko pa sanang itanong kung sino ang nag-ampon kay Kuya Julian. Pero dahil alam ko nang maayos si Kuya Julian, sa susunod na lang ako magtatanong sa direktor. Ano ba talaga ang nangyayari? Lolo, hindi ko ba nasabi sa'yo? Ang mahal ko ay ang batang nagligtas sa akin, si Sofia, hindi si Sofia Lim. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo, kahit pilitin mo akong magpakasal, hindi ko pa rin magugustuhan ng iba. Kapag nahanap ko na si Sofia, magdidiborsyo ako. Ang pilyong batang ito, hindi niya nakilala ang sarili niyang asawa na si Sofia pala. Huwag mo na akong piliting kumbinsihin. Desidido na akong magdiborsyo. Wala na bang kahit kaunting flexibility? Wala. At hindi ka magsisisi? Hinding-hindi ako magsisisi. Talagang sigurado ka? Lolo, alam mo naman, kung hindi dahil kay Sofia noon, patay na sana ako. Wala rin ako ngayon. Ang nararamdaman ko para kay Sofia, hindi alam ng iba, pero hindi mo ba alam? Alam ko yan. Lolo, sinunod ko na ang sinabi mo at pinakasalan si Sofia Lim. Pero ang pag-ibig, hindi talaga pwedeng pilitin. Paano? Paano kung ang manugang na babae mo ay siya palang Sofia na hinahanap mo? Lolo, si Sofia Lim na yan? Anong pang-uto ang ibinigay sa'yo? Tinutulungan mo pa siyang magsinungaling. Ay, naku. Lolo, huwag ka nang magsalita. Sa puso ko, si Sofia lang at si Sofia Lim, hinding-hindi mangyayari. Ang pilyong ito, hindi na ako pinaniniwalaan ngayon. Kung ipipilit kong sabihin na si Fia ay si Sofia, baka maging kabaligtaran. Mas mabuti pang hayaan silang linangin ang kanilang ugnayan. Nang natural, hayaan ang pilyong ito na matuklasan mismo na ang manugang na babae ay si Sofia. Sige, maging mayabang ka muna ngayon. Lolo, anong pinag-uusapan ninyo? Ha ha ha, wala lang, ha ha ha. Ay! Ito, ang pinasadya kong singsing sa kasal para sa inyo. Kunin nyo, ha ha ha. Lolo, sobrang mahal nito. Hindi ko po matatanggap. Ibinigay sa'yo ni Lolo, kunin mo na. Ito ay singsing sa kasal, CEO De La Cruz. Bakit ka lumihis sa script? Ang manugang na babae ng pamilya Lu. Kahit buwan sa langit ang gusto, pupulutin ko pa para sa iyo, ha ha ha. Isuot mo nang may kumpiyansa, ha ha ha. Pilyo, wala akong pakialam sa iniisip mo, pero kapag kasal na, kailangan magkasama kayo. Ngayon, dalhin mo ang manugang na babae ng apo ko sa bahay mo. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Alam ko na. Ay, kaya ko nang mag-isa. Hindi mo kailangan ng tulong ko? Hindi. At tungkol sa singsing na ito, hindi ko talaga hiniling kay Lolo na gawin ito. Alam kong wala ka namang lakas ng loob. Nga pala, bakit mo kilala si Matandang Aquino? At tinatawag mo pa siyang direktor? Siya ang dating direktor ng ampunan, isang kilalang pilantropo. Sino ba ang hindi nakakakilala sa kanya? Ano? Ibinabalik ko sa iyo.
Ang kalidad ng diamante ng singsing na ito ay napakadalisay. Walang makikitang pangalawang isa sa buong bansa. Kung ipapalit sa ginto, makakabili na siguro ng isang komunidad. Ang mahal naman. Kaya kunin mo na agad. Kahit ibenta mo pa ako, hindi ko yan kayang bayaran. Ayaw mo talaga? Hindi na mahalaga kung mahal o hindi. Ang mahalaga, hindi naman ako ang mahal mo. Balang araw magdidiborsyo rin tayo. Kaya paano magkakaroon ng singsing sa kasal? Kunin mo na lang yan. Kung masira mo yan, pananagutan mo. Kung gayon, ibabalik ko na lang sa'yo kapag nagdiborsyo na tayo. CEO de la Cruz. Nakalak ang pinto. Medyo busy ako ngayon. Mag-taxi ka na lang at lumipat mag-isa. Ay, hindi. CEO de la Cruz. Ay. Bakit ba ang taong to madaling magalit? Sige na nga, kung ako ang lilipat, ako na lang. Hemp. Mahal, matalik na kaibigan mo ako. Bilisan mo, sabihin mo sa akin kung sino ang asawa mo. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Hindi ko pa masabi ngayon. Ginagawa mong napaka-misteryoso. Baka naman ang asawa mo ay si CEO de la Cruz. Anong kalokohan yan? Sasabihin ko sa'yo pag pwede na. Buong gabi akong naglipat ng bahay kahapon. Gising pa. Tapos sa ospital, inagaan ko si nanay buong gabi. Pagod na pagod ako. Bakit hindi ka? Nag-leave at nagpahinga sa bahay ngayon? Paano ako magle-leave? Kapag nag-leave ka, kasama pa ang bonus sa attendance, magkano ang kaltas? Ayos lang. Malinaw ang isip ko ngayon. Umuwi ng maaga mamaya, magpahinga lang at ayos na. Uminom ka ng kape. Sasabihin ko sa'yo, si Julian de la Cruz ay may problema. At makitid ang isip niya. Huwag na huwag mo siyang sasaktan. Paano ko siya sasaktan? Kapag nagnangalit siya, nakakatakot, akala ko ang bagong boss, gwapo at magaling. Maganda tingnan, at makakaganda ng mood sa trabaho. Sino ang mag-aakala na siya ay walang puso? Oo nga, mukhang tao pero itim ang puso. Kitang-kita na abusadong kapitalista siya. Ang mga taong gusto siya, kung malalaman ang tunay niyang ugali, pati hating gabi ay babangon para magdasal. Magandang CEO araw. de la... Magandang CEO de la araw. Sumama ka sa akin. Mahal, ingat. Kung sakaling may mangyaring sakuna sa akin, alagaan mo si nanay ha. Sige, huwag kang mag-alala. CEO de la Cruz, bakit tayo nandito sa ospital? May sakit po ba kayo? Wala. Kung gayon, bakit tayo nandito sa ospital? Patay! Hindi kaya may galit siya sa akin dahil nagreklamo ako tungkol sa kanya? Maghahanda siyang kumilos laban sa akin dito sa ospital? CEO de la Cruz, pasensya na. Hindi ko dapat kayo pinagchismisan. Ano ang pinagchismisan mo sa akin? Hindi mo narinig? Ano ang dapat kong narinig? Ano ang sinabi mo tungkol sa akin? Wala naman. Bakit tayo nandito sa ospital? Ilang araw na tayong kasal. Ang nanay mo ay naoperahan na. Binilin sa akin ni Lolo na bisitahin siya. CEO de la Cruz, sinabi ko sa tatay ko na pinakasalan ko ang boyfriend ko na 2 taon ko ng karelasyon. Makikisama ka ba sa akin noon? Paano ako magko-cooperate? Pwede mo ba akong tawaging Sofia at tatawagin kitang Julian? Tutal, 2 taon na tayong nagde-date. Hindi naman pwedeng Sekretarya Lim pa rin ang tawag ko sa'yo, diba? Sige. CEO de la Cruz, pakitandaan din ang mga gusto ko. Malakas ang lasa ko. Ayaw ko sa matamis. Ayaw ko sa sobrang tamis na luto. Tandaan mo ang lahat, CEO de la Cruz. Kung gayon, aabalain kita sa pagkakataong ito. Inampun ako ng tatay at nanay ko mula sa ampunan. Nagpakasakit sila para palakihin ako. Ayaw kong mag-alala sila. Ulila ka rin? Kailan ka inampon? 20 taon na ang nakaraan, noong 5 taong gulang ako. Anong tsamba? Si Sofia ay inampon din 20 taon na ang nakaraan, noong 5 taong gulang siya. Tara na. Tatay, Ay, sino siya? hindi ba gusto mong makilala? Ang mapapangasawa ko kahapon, siya si Julian de la Cruz. Hello, Tio. Ikaw pala si Ginoong de la Cruz. Ako si David Lim.
tatay ni Sofia. Dahil kasal na kayo, dapat tatay na ang tawag mo sa akin. Tatay, Ay, Ito pala, ang biniling pampalakas ni Julian para sa iyo at kay nanay. salamat Xiaolu. Upo, upo. tita? Kumusta ang nanay? Matagumpay ang operasyon. Huwag kang mag-alala. Kapag gumaling na ang sugat, pwede na siyang ma-discharge. Narinig ko kay Sofia na 2 taon na kayong magkasintahan. Itong batang to, kung hindi ko tinanong sa kanya ang surgical fee kung saan galing, hindi pa rin niya sasabihin sa amin. Kasalanan ko. Kaka-IPO lang ng kumpanya, kaya abala ako. Dapat ay nag-house call ako bago ang kasal. Ang pangalan ng De La Cruz Group ay madalas kong marinig sa TV. Ang pamilya naming tulad nito ay iba sa pamilya De La Cruz. Mula pa noon, mahalaga ang pantay na estado. Kung bago ang kasal, ay ayaw na ayaw ko sa pagpapakasal ninyong dalawa. Tatay, tunay na pag-ibig ang sa amin. Ang pamilya, De La Cruz, walang pakialam sa nakaraan at estado. Bukod pa rito, gusto siya ng lolo ko. Kaya huwag kang mag-alala na maaapi siya. Sige. Basta tunay na pag-ibig ang sa inyong dalawa, kami ni nanay ni Sofia ay kampante na. Tatay, mag-usap muna kayo. Kukuha lang ako ng tubig. Tatay, narinig ko kay Sofia na ampon ninyo siya. Oo nga. Wala kaming anak ni nanay ni Sofia, kaya inampun namin si Sofia. Ang batang ito ay masunurin at mapagmahal mula pagkabata. Anong pangalan ng ampunan na nag-ampon sa kanya? Parang bahay ng pag-asa ang pangalan. Bahay ng pag-asa. Ay hindi. Parang bahay ng bukas ang tawag doon. Hindi pa rin hindi. Ano ba talaga ang pangalan? Ang pangalan ng ampunan. Halos pareho lang. 20 taon na hindi ko na talaga maalala. Naaalala mo pa ba kung anong lugar siya inampon? Sa totoo lang, siya ang pumunta sa ampunan para ampunin si Sofia. Hindi ko talaga alam. Mamaya, pag nagising na ang nanay niya, tanungin na lang natin. Naaalala ni Sofia Lim, di ba? Noong bata pa siya, may lagnat siya. Maraming nakalimutan, kaya siguro hindi rin niya maalala. Hindi naman si Sofia Lim si Sofia. Anong silbi kung tanungin ko pa? Sofia. Senior, tapos ka na? Oo, tapos na ang operasyon. Pumunta ka na naman para puntahan si nanay? Akala ko busy ka, kaya di kita naabala. Nga pala, tungkol sa operasyon ni nanay, salamat. Wag na. Pareho tayong ulila. Maswerte tayo na inampon ng mga nag-ampon. Sobrang saya ko na nakatulong ako sa iyo. Sabi ko na nga ba, bakit ang bagal ng babaeng ito? Kaya pala, nakikipag-naglalambingan sa ibang lalaki. Kailangan pa rin kitang pasalamatan. May oras ka ba sa weekend? Ililibre kita ng pagkain. Sige, kung makapagpalit ako ng shift sa araw na iyon, mauna na ako, bye-bye. Sofia Lim! Hoy, anong ginagawa mo? Gabing-gabi na, bakit ka nasa kwarto ko? Tingnan mo ng maayos. Kaninong kwarto to? Ay, kwarto mo pala to? Hindi ko naman alam. Pagkalipat ko, hindi mo naman sinabi kung alin ang kwarto ko. Kaya kinuha ko lang ang isa. Sino ang maniniwala sa sinasabi mo? Sino ang nakakaalam kung may iba kang motibo? Ako, hindi ko talaga alam na kwarto mo to. Alice! Teka, CEO De La Cruz, ano pa po? Naligaw lang ako ng kwarto, hindi naman siguro. babala ko sa'yo, kahit walang nakakaalam. Sa kasal natin, kung makikita kitang nakikipag-naghihilahan sa ibang lalaki, pananagutan mo ang mangyayari. Sino ang naghihilahan? Sige na nga, siya ang nagpapakain, magtiis na lang ako. Ay, nasaan ang ceramic bowl na bigay ni Kuya Julian? Anong ginagawa mo? Nahanap na! Ikaw ang gumawa nito. Ibibigay mo ba sa akin? Ito. Ay,
Anong ginagawa mo? Patingin. Akin yan. Bakit? Akin na. Akin yan. Bakit ko ibibigay sa'yo? Hindi na mukhang dati. Nagkamali ba ako? CEO De La Cruz, nakita mo na ba ng maayos? Hindi yan sa'yo. Napakamahal niyan. May nagbigay sa'yo, di ba? Wala kang pakialam. Sekretarya Lim. Teka lang, Presidente. Malinaw na narinig ni Sekretarya Lim, bakit hindi niya tayo pinapansin? Sofia, kumusta ang auction kahapon? Kasing enggrande ba? Nang sabi-sabi, kuwento mo sa amin agad. Isang pribadong auction, kahit kaunti lang ang tao, pero ang mga in-auction talagang nakakamanghatingnan. Sayang na sayang, hindi pwedeng mag-picture. Kung hindi, makikita rin natin ang mga magagandang bagay na yon. Hindi pa ako nakapunta sa ganitong lugar. Sana, ako na lang ang maging kasama ni CEO De La Cruz. Ay naku, tigilan mo na yan. Una, hindi ka naman sekretarya. Pangalawa, hindi ka rin. Kasing ganda. Ani Sofia, kahit pumunta ka, magiging katawa-tawa ka lang. Bukod sa mukha niya, ano pa ang maipagmamalaki niya sa ugali niyang yan? Mapapahiya lang si CEO De La Cruz kung pupunta siya. Supervisor Garcia, maganda nga ang dating mo ha? Kaso ang itsura mo, hindi masabi. Kahit magpabago ka pa ng kasarian, hindi ka pa rin isasama ni CEO De La Cruz bilang kasama. Ako, Ay naku, Supervisor Garcia, huwag ka nang magselos. Kung mapipili ka ni CEO De La Cruz bilang kasama, buong puso kong ibibigay sa'yo ang posisyon ng sekretarya. hoy, ikaw, Secretary De La Cruz, ang pagpili sa'yo bilang sekretarya at pagiging kasama ay trabaho lang. Ngayon, nagmamayabang ka rito. Hindi mo siguro iniisip na magkakagusto sa'yo si Julian at magiging reyna ka na? tama? Nakakainis, mukhang kailangan ko lang sabihin kasal na ako para hindi na ako titigan ng mga taong to. Manager Santos, nagkamali ka ng akala, kasal na ako. Ano? Kasal ka na? Hindi nga, Sofia. Kailan pa yan nangyari? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Oo nga. Ang daya mo naman, ang lalim ng pagtatago mo. Hindi ka man lang nagbigay ng candy sa lahat. Sekretarya Lim, sabihin, ano sa amin, sino ang asawa mo? Siguro matagal na. Kayong magkasama, di ba? Siya? Hindi naman siya maganda ang ugali. Paano mo nasabi? Masama ang ugali, mainitin ang ulo, pabago-bago ang mood, menopause. Isa siyang walang kwentang mayabang. Ah, bakit ka pumayag na magpakasal sa ganyang tao? Kung hindi lang dahil sa mukha niya na nakalinlang, hindi ko siya papakasalan. Oh! Mukhang si Sekretarya Lim ay hindi masaya sa kanyang asawa. Magandang araw, CEO De La Cruz. CEO De La Cruz, kailan ka pa rito? Noong sinasabi mong walang kwenta ang asawa mo, CEO De La Cruz, sismisan, ng mga empleyado, bilang isang pinuno, hindi ka dapat nakikinig, di ba? Patay. Ang lakas ng loob mong. Siraan si CEO De La Cruz, lagot ka. CEO De La Cruz, ang project plan ay tapos na. Pakitingnan po. ipagtimpla mo ako ng kape. Ay, bakit siya umalis agad? Bilisan mo. Ipagtimpla mo si CEO De La Cruz ng kape. Hindi ako pupunta. Hindi naman ako ang magtitimpla. May magtitimpla para sa kanya. Naku, anak, anong nangyari sa'yo ngayon? Pati ang nagpapakain sa atin, naglakas loob kang galitin. Dapat siyang magpasalamat. Siya ang aking boss. Sige na, sige na. Julian, ang kape na hiningi mo. Bakit ikaw? Nasaan si Sekretarya Lim? Siguro abala siya. Sa susunod, si Assistant Torres na lang ang magdala. Nga pala, dahil nasa kumpanya ko na kayo, tawagin niyo akong CEO De La Cruz. Oh. Sing-sing sa kasal. Kasal na siya. Anong nangyayari? Hindi ako nakapagpahinga ng maayos kagabi. Medyo wala sa kondisyon. Tatawag agad ako ng maglilinis. Kung may sakit ka, tandaan mong mag-leave. May iba pa ba? Wala. Nagtataka lang ako. Ngayon ka lang nagsusuot ng sing-sing. Sing-sing ba ito sa kasal? Oo, kasal na ako. Secret marriage. Sa ngayon, walang nakakaalam. Ikaw ang una. Ayokong ang bagay na ito ay kumalat, naiintindihan mo? Una,
Hindi ka pa. Kailanman naging malapit sa sinumang babae. Sino ba talaga siya? Kilala ko ba siya? Ito ang pribado kong usapin. Sumobra ka na. Matagal na rin tayong magkakakilala. Nagtataka lang ako. Alis. Sofia, nahulog ang bag mo. Sofia, ito ba ang singsing mo sa kasal? Nako, nakalimutan kong iwan sa bahay. Ang laki ng diamante na yan. Siyam na karat siguro. Mataas ang kalidad at bihira. Ang presyo ay 10 milyon siguro, di ba? Diyos ko, Sofia Lim, nagpakasal ka sa mayaman. Nagkamali kayo ng tingin. Hindi mahalaga ang singsing na ito. Ilang 10,000 pera lang. Pero ang laki ng diamond ring na ito, Ang singsing na yan ay kamukha ng singsing sa kamay ni Julian. Ang babaeng pinakasalan ni Julian ay si Sofia Lim. Oo nga, hindi pa ako nakakita ng diamond ring na may ganito kataas na kalinisan. Peke lang to. Kamukha, di ba? peke? Talaga? Ay, sinabi na ngang peke lang yan. Kung si Sofia talaga, nakapag-asawa ng mayaman, edi nagpapakasasa na yan, paano pa siya magtatrabaho dito? Ng 9 to 5, di ba? Sa tingin ko rin. Pero, sa totoo lang, itong singsing na to, maganda ang pagkakagawa. Pero bagay naman sa'yo. Kaya mo lang naman isuot ang Class A. Hoy, anong ibig mong sabihin? Ay, hayaan na lang. Malinaw na totoo ang singsing na yan. Bakit nagsisinungaling si Sofia Lim? Siya ba talaga ang nagpakasal kay Julian? Manager Santos, kasal na. Si Sofia Lim, kahit mag-divorce siya, remarried pa rin siya. Hindi siya magugustuhan ni CEO De La Cruz. Sofia Lim, may department dinner tayo ngayong weekend. Isama mo ang asawa mo para sumama. Huwag na lang po. Bakit? Hindi ko naman nakikita ang asawa mo. Nasunduin ka pagkatapos ng trabaho. Ang walang pakialam naman niya. Kasal na nga, patago pa. Baka naman wala talagang asawa. Hindi lang siya totoo. Kung haharap siya sa inyo, baka hindi niyo siya makilala. Department dinner ngayong weekend. Pwede kayong magdala ng kasama. Tamang-tama, dalhin mo para makita ng lahat. Hindi ito pwedeng mabunyag. Si Julian De La Cruz ang asawa ko kasi may lihim na sakit ang asawa ko. Kaya hindi siya pwedeng ilabas. Anong lihim na sakit? Kakasal ko lang kaya ngayon ko lang din nalaman. Sa totoo lang, hindi siya magaling sa ganoong bagay. Kaya, sa pang-araw-araw, hindi siya masyadong lumalabas para makipagkita sa tao. Mga lalaki kasi, malakas ang self-esteem nila diyan. Alam nyo na yan, di ba? Talaga? Talaga. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Ito ay tungkol sa kaligayahan ng buhay ko. Kung alam mong may sakit ang asawa mo, bakit hindi ka makipagdiborsiyo sa kanya? Mahalaga ang kaligayahan, ngunit mas mahalaga ang pag-ibig. Kahit na hindi siya magaling sa ganoong bagay, sobra naman niya akong mahal, halos ikamatay niya. Julian De La Cruz, sino ang nagsabi sa iyong basagin ang regalo? Nabigay ni Kuya Julian sa akin? Kaya, kung ilalabas ko ang galit ko sa'yo, hindi naman siguro masama, di ba? Kaya, ang asawa mo ba talaga? Darating o hindi? Baka naman, ayaw mo lang siyang ipakita sa amin at sinadya mo lang yung kasinungalingan? Haha. Paano naman mangyayari yan? Kung gayon, isama mo na lang siya. Hindi namin siya didiskriminahin. Magkita-kita tayo sa masaganang gusali sa susunod na Biyernes. Hihintayin ka namin. Sofia, may iba pa akong lakad, kaya aalis na rin ako. Hay, paano nangyari na ang dahilan na to ay hindi pa rin makatanggi? Ang ganyang kalokohang dahilan? Sino ang maniniwala? Nakikinig ka pala. Public place ito. Ang malas. Bakit tuwing naninira ako, naririnig ng pinag-uusapan? Nangahas kang manira sa publiko? Tapos takot kang marinig? Sorry? Sorry para saan? Ang nabasag kanina ay kasalanan ko. Kung gusto mo akong paghigantihan, naiintindihan ko. Hindi ko na yan hahabulin, kaya quits na tayo. Sinabi ko lang nakasal na ako para hindi nila isipin na nilalandi kita. Sinabi ko yon kanina para hindi ko rin. Kailangan kang isama sa party. Naiintindihan ko. Hindi pa pwedeng malaman ang kasal natin. Pero si Manager Santos, hindi niya ako pinapansin. Pinipilit niya akong isama ka. Tingnan mo. Huwag ka nang mag-alala. Hindi ako pupunta. Kung ayaw mo, wag. Ako na ang bahala. Sofia Lim. Ano ka ba? Ginulat mo ako. Aha. Kaya pala ayaw mong sabihin kung sino ang asawa mo. Ang asawa mo pala ay ang CEO De La Cruz namin. Ay, huwag kang mag-alala. Wala nang tao sa kumpanya. Kinasal ka kay CEO De La Cruz, tapos itinatago mo pa. Aminin mo na ang totoo. Sige na nga. Sasabihin ko sa'yo, pero huwag mong sasabihin sa iba. Sa totoo lang, secret marriage kami. Yung maghihiwalay din.
Ganun pala. Kaya, kailangan mong itago ang sikreto ko. Hindi dapat malaman ng iba. Huwag kang mag-alala. Pero, sa hapunan ng kumpanya, kailangan daw magdala ng pamilya? Ako na ang bahala dito. Gagawa ako ng paraan para ipakancel sa kanya ang requirement na magdala ng pamilya. Huminto ka! Isang araw mo na akong iniiwasan. Hindi ka pa ba nagsasawa? Sekretarya Lim, ang mahiyain mo naman. Sekretarya Lim, napakahiya mo. Hindi ka pa ba nagka-boyfriend? Paano mangyayari? Napakaganda ko. Paano mangyayari? Na wala pa akong boyfriend. Ikaw naman, CEO de la Cruz. Hindi ka pa ba nagka-girlfriend? Umalis ka na. Ano na naman ba ang nagawa ko? Ang bilis magbago ng mood. Oo nga pala. Ano? Party ng department, ang dinner ay bukas ng gabi. Pwede bang kanselahin ang pagdadala ng pamilya? Hindi rin naman ako pwedeng basta na lang magdala ng lalaki. 'Di ba? Hindi ba ang dami mong boyfriend? Dalhin mo sila, hindi naman nila malalaman. CEO de la Cruz. Ang pagkansela sa pagdadala ng pamilya ay imposible. At kung a-absent ka sa department dinner, ibabawas ang bonus mo ngayong buwan. Ano? May bawas sa bonus pag absent? Hindi ko rin alam kung saan ko siya nasaktan para pahirapan ako ng ganito. Okay lang. Kung talagang hindi pwede, maghanap ka ng magpapanggap na asawa mo para lang makalusot. Saan ka naman makakahanap ng ganoon kadaling tao? Hoy! Ano? Anong nangyari kay tatay? Sige, hintayin mo ako. Pupunta ako agad. Joy, may konting bagay akong kailangang asikasuhin. Pakipag-absent mo ako. Sige. Tatay? Okay ka lang ba? Bakit ka nandito? Okay lang ako, konting galos lang. Tito, okay lang siya. Mga galos lang ang iba. May konting concussion lang sa ulo. Pero kailangan lang ng ilang araw na pahinga at magiging maayos na siya. Concussion, tatay. Kung hindi sinabi sa akin ni Senior, hindi ko malalaman na nasugatan ka. Ano ba talaga ang nangyari? Ay, wala naman yan. Nagkaroon lang ng konting aksidente. Habang nagtitinda, nabangga ako ng isang luxury car. Ano? Sa totoo lang, ang luxury car ang nakabangga kay Tito. Ang sasakyan ng kabilang panig ay nagkaroon din ng gasgas, kaya pinipilit nilang magbayad si Tito. Hindi kinaya ni Tito, kaya nagkaroon sila ng konting alitan. Pero huwag kang mag-alala, naayos ko na ang lahat. Ngayon, salamat kay Dr. Ramos na nakipagtalo sa kabilang panig. Kaya hindi ako na-blackmail. Tinulungan din niya akong mag-advance ng bayad sa pinsala at dinala ako sa ospital. Magkaibigan kami ni Sofia. Ito ang dapat kong gawin. Kailangan mong magpahinga ng maayos. Huwag masyadong magsalita. Sofia, magpasalamat ka ng maayos kay Dr. Ramos. Ibalik mo na agad ang 30,000 pera na bayad pinsala sa kanya. Sige, tatay. Magpahinga ka ng maayos. Senior? Senior, salamat sa iyo ngayon. Ay, huwag ka nang mag-alala. Sa pagitan natin, hindi na kailangan ng pasasalamat, di ba? Ito ang bayad pinsala. Wala ka nang masyadong pera, wag na. Hindi pwede yan. Si tita ay nasa ospital pa rin, si tito ay nasugatan, at ikaw ay isang tao na kailangan suportahan ang buong pamilya. Ang kaunting pera na ito ay wala lang sa akin, ngunit kung makakatulong ito sa iyo, sulit ito. Iba ang usapan, kunin mo na lang yan. Sapat na ang sahod ko ngayon. At hindi rin ako isang tao lang. Kasal na ako. Kasal ka na? Naaalala ko, hindi ka pa nagka-boyfriend-girlfriend ah. Sasabihin ko sa iyo, wag mo akong pagtawanan ha. Dati kasi, kailangan kong makalikom ng pera para sa surgical fee ng nanay ko. Kaya, wag kang mag-alala ha. Contract marriage lang kami, yung hindi ibinebenta ang katawan. Hindi mo naman siguro iisipin na masyado akong padalos-dalos, di ba? Lahat ng tao ay may mga pagkakataong walang pagpipilian. Ngunit maaring pansamantalang makipagkompromiso, ngunit kailangan mong kumawala ng maaga. Ano man ang aspeto, ang kasal na ito ay hindi maganda. Alam ko. Kapag naghiwalay na kami, ililibre kita ng hapunan, magdiwang tayo. Sige. Sa araw na maghiwalay kayo, aamin ako sa iyo. Maari mo bang sabihin sa akin, sino ang lalaking pinakasalan mo? Kami ay secret marriage. Kapag naghiwalay na kami, malalaman mo na. Naku, muntik ko nang makalimutan. Party ng department ngayon, aalis na ako. Department dinner, may problema ba? Sabi nila, kailangan daw magdala ng kasama. Dahil sa secret marriage, hindi pwedeng pumunta ang lalaking iyon. Ganoon na nga. Kung walang ibang tao, ako na lang ang sasama sa iyo. Talaga ba, senior? Talaga. Ngayon ang day off ko. Ang galing. Salamat sa abala. Dahil magpapanggap akong asawa mo, para hindi tayo makilala, tawagin mo na lang akong Daniel. Sige, pagkatapos nito, ililibre kita ng pagkain. CEO de la Cruz, lubos akong nasisiyahan sa mga kondisyong ibinigay mo. Masayang pakikipagtulungan.
Masayang pakikipagtulungan. Aalis na ako. Presidente? Ngayon ang department dinner ng kumpanya, gusto mo bang dumalo? May dinner ngayon? Pumunta ba si Sofia Lim? Siguro pumunta na siya, pero presidente, pinilit mo na magdala ang lahat ng kasama, si Sekretarya Lim lang ang pumunta, natatakot ako na pagtsismisan siya. Ang kapal ng mukha niya. Paano siya matatakot na pagtsismisan? Pero si Sekretarya Lim, babae pa rin naman. Kung makikita ni Sekretarya Lim na dumalo ang presidente sa banquet na ito, kahit hindi ipahayag ang relasyon ninyo bilang mag-asawa, masisiyahan pa rin siya, di ba? Masaya man siya o hindi, ano ang kinalaman ko doon? Hayaan na. Bilang boss, ang department dinner dapat kong tingnan. Tara na! Ayaw umamin. Presidente, malinaw na. Nagmamalasakit ka kay Sekretarya Lim. CEO De La Cruz, magandang araw po. Huwag na kayong magabala. Paano napunta si Julian sa party ng department? Si Julian ba talaga ang asawa ni Sofia Lim? Oh, hindi. Kalma, hindi pa sigurado. Huwag kang magmadali. CEO De La Cruz, hindi ba kayo? Bihira lang umattend ng party? Bakit kayo narito ngayon? Nagkataon lang na libre ako ngayon. Naka-order na ba kayo? Oh, naka-order na po. CEO De La Cruz, narito po ang menu. Tingnan niyo po kung may gusto kayong idagdag. Joy, bakit hindi pa dumarating si Sekretarya Lim? Sa tingin ko, hindi presentable ang asawa niya, kaya hindi siya naglakas loob na pumunta. Kung ganoon, madidismaya ka, dumating na ang asawa ni Sofia. Kaya niyang gawing manganga ang inyong mga panga. Tama ba, CEO De La Cruz? Hindi naman alam ni CEO De La Cruz kung sino ang asawa ni Sofia Lim. Bakit mo siya tinatanong? Bakit ka nagmamadali? Sinabi na sa akin ni Sofia, paparating na siya. Hindi ko siya sinabihan na darating ako. Pag nakita niya ako mamaya, siguradong masusurpresa siya. Paano kung mamaya maghanap siya ng dahilan para hindi na dumating? Nandito na ako. Pasensya na, nalate ako dahil sa traffic. Sofia, dumating ka na rin. Sino siya? Ako ang asawa ni Sofia. Asawa? Ito ang asawa ko. Daniel na lang ang itawag niyo sa kanya. Mahal, anong ginagawa mo? Hindi ba si CEO De La Cruz ang asawa mo? Presidente, kailan ka nag-divorce kay Sekretarya Lim? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Daniel Ramos. Nagtatrabaho ako sa Departamento ng Operasyon ng Ospital ng Lungsod. Sekretarya Lim, hindi lang gwapo ang asawa mo, pati trabaho niya. Napakarespetado. Oo nga. Hindi ko inakala na bagay kayo. Talagang itinadhana. Huwag muna tayong magkwentuhan, upo na tayo agad. Huwag nating paghintayin si CEO De La Cruz. Uy, Sekretarya Lim. Inaantay ka ng lahat. Upo ka na. Sekretarya Lim! Halika, umupo ka sa tabi ko. Dito na lang ako. Sofia, Hindi ko na inuulit. CEO De La Cruz. Akala ko, hindi ka na pupunta sa party. Kung hindi ako dumating, paano ko malalaman na dinala ni Sekretarya Lim ang kanyang asawa ngayon? CEO De La Cruz, patawad po sa abala ngayong araw. Ramos, Daniel Ramos. Maari mo akong tawaging Dr. Ramos. kung doktor ka, naigamot ba ni Dr. Ramos ang sarili niyang lihim na sakit? Lihim na sakit? Sinabi ni Sekretarya Lim na may lihim na sakit si Dr. Ramos at ayaw kanyang ilabas para mapahiya. Pero dumating si Dr. Ramos ngayon, medyo nagulat ako. CEO De La Cruz. Sekretarya Lim, ang lihim na sakit na ganyan, hindi dapat ikahiya ang pagpapagamot. CEO De La Cruz. Wala siyang lihim na sakit. Siya. Oh. Pero dati, buong-buo mong sinabi na may lihim na sakit ang asawa mo. Ngayon, wala nang lihim na sakit si Dr. Ramos. Ibig sabihin, hindi na siya ang asawa mo? Siya ba ang asawa ko? Ikaw ang nakakaalam, di ba? Dati, malinaw pa. Ngayon, hindi na ako sigurado. CEO De La Cruz, nagbibiro ka lang. Kasalanan ko rin. Hindi ako nagdala ng candy ngayon. Candy? Mukhang si Julian De La Cruz, ang lalaking pinakasalan ni Sofia. Ngayon, dinala ako ni Sofia sa pagtitipon na ito. Hindi naman siguro mamasamain ni CEO De La Cruz kung isa pa ako, di ba? Paano kung sabihin kong mamasamain ko? Anong nangyayari?
Bakit parang may mali? Anong pakialam mo? Uy, hindi ka ba ang matalik na kaibigan ni Sekretarya Lim? Alam mo ba kung anong nangyayari? Nagtagpo ang tunay at peke. Tama lang na may mali. Best friend, ingat, hindi na kita matutulungan. Ang tagal na. Bakit wala pa ang pagkain? Pupuntahan ko para pabilisin. Sasama ako sa iyo, umupo ka. Ang tagal ng in-order ang pagkain, pero wala pa rin. Hindi naman pwedeng hayaan ang lahat na maghintay na lang, di ba? Sasama ako sa iyo. Ayos lang, ako na lang ang pupunta. Hindi mo kailangang pabilisin. Tama, hindi mo kailangang pabilisin. Ako na ang magmamadali. Pupunta ako sa banyo. Pupunta rin ako sa banyo. Hay, ano ba yan? Mahal, hindi ba si CEO De La Cruz ang asawa mo? Bakit ka may kasamang iba? Hindi ko rin alam na darating si CEO De La Cruz. Kaya pinakiusapan ko si Senior. Nasamahan ako sa party. Sino ang mag-aakala na darating si Julian De La Cruz? Sofia Lim, ikaw nga ang babaeng nakapangasawa kay Julian. Mukhang hindi ka na pwedeng manatili. Julian De La Cruz, siya ba ang lalaking pakakasalan mo? Oo, uuwi kami mamaya. Ako na ang magpapaliwanag. Ay, huwag na. Kaya ko na yan. Umuwi ka na muna. Sige, kung may mangyari, tawagan mo lang ako. Ay, nakainom ka. Dahan-dahan sa pag-uwi. Presidente, dahan-dahan, kumusta? Sekretarya Lim, lasing na si Presidente, sa kasamaang palad, nakainom din ako at hindi makapagmaneho. Ay, bakit hindi? Mo na lang siya ihatid? Halika, may gagawin pa ako. Ay nako, bakit ang dami niyang nainom? CEO De La Cruz, nagising ka na? Ang lakas ng loob mo ngayon. Kaya kong magpaliwanag. Hindi ko talaga alam na darating ka, kaya pinagpanggap ko ang kaibigan ko bilang asawa ko. Alam mo na ba ang pagkakamali mo? Nagkamali ako. Mangangahas ka pa ba ulit? Hindi na. Mabuti! Teka, Ano pa? hindi. Hindi pwede. Hahalikan ko ang asawa ko? Ano ang masama doon? CEO De La Cruz. Nakalimutan mo na ba? Magdidiborsyo tayo. Ang bilis mo namang makipagdiborsyo. Dahil ba kay Daniel Ramos? Anong kinalaman ni Daniel Ramos dito? Ano? Wala kayong relasyon? Hindi, magkaibigan lang kami. Magkasintahan? Hindi, ordinaryong kaibigan lang. Ngayon at sa hinaharap din, hindi magbabago. Kung gayon, huwag mo na siyang makikita. CEO De La Cruz, sa pribado, nominal na mag-asawa lang tayo. Sa publiko, simpleng, relasyon sa trabaho lang. Kung sino ang kaibiganin ko, parang wala kang karapatan makialam, di ba? Akala mo ba gusto kitang pakialaman? Hindi mo ba alam na si Daniel Ramos ay may ibang motibo sa'yo? Hindi ko nakita. Malaki ang naitulong sa akin ni Senior. Ikaw naman, huwag kang laging mapanghusga, okay? Sofia Lim, ang mga lalaki lang ang nakakaintindi sa kapwa lalaki. Ikaw lang ang tanga, wala kang makita. Kahit pa may masamang balak sa akin si Senior, ano ngayon, CEO De La Cruz, ang ginagawa mo? Ay nagpapaisip lang sa akin, na in love ka na sa akin. Tama ba? Sofia Lim, napaka-imposible ng iniisip mo. Sayang lang, wala akong interes sa'yo. Talaga? Hindi ako mapakali sa kanya. Dahil nag-aalala ako na malaman niya ang tungkol sa kasal natin at magdulot ng gulo. Iyon lang ba? Sofia Lim, may mahal ako. Siya lang ang gusto ko. CEO De La Cruz, lagi mong sinasabi na may mahal ka, pero nasaan siya hanggang ngayon? Hindi ko pa siya nakikita. Ang taong yan, hindi mo naman siguro siya gawa-gawa lang, di ba? Si Sofia, hindi mo siya pwedeng basta-basta lang pag-usapan. Ang isang tulad ko, basta-basta lang gagawa ng taong hindi naman totoo. Sino ang nakakaalam? Balita, si CEO De La Cruz ay walang pambabae at hanggang ngayon ay single since birth. Baka naman nahihiya ka, kaya sinadya mo lang siyang gawa-gawa? Kung hindi, sabihin mo, paano ba talaga kayo nagkakilala? Nagkakilala kami sa ampunan. Ampunan? Anong pangalan ng ampunan na yan? Bahay ng Pag-asa. Bahay ng Pag-asa. Bakit ko pa sinasabi to? Ay. Bakit parang si Julian De La Cruz na nakakainis ay parang si Kuya Julian na mabait at maalalahanin?
Hay, hayaan na. Ang daming ampunan na tinatawag na bahay ng pag-asa. Siguro nagkataon lang. Sa paglulunsad ng negosyo ngayon, ang kumpanya at ang mga malalaking brand sa mga aktibidad ng promosyon ay kailangan palawakin ang kanilang visibility. Mayroon ba kayong mga mungkahi? CEO De La Cruz, dahil gagawin natin ang pagpapalaganap ng brand awareness, bakit hindi tayo mag-organisa ng isang international fashion show? Sa ganitong paraan, hindi lang natin maitatatag ang high-end na imahe ng ating brand, kundi makakapag-imbita rin tayo ng mga kilalang influencer para mag-promote ng brand. Isang bala, 2 ibon. Ano sa tingin ninyo? CEO De La Cruz, ang mga brand na nakikipagtulungan sa atin ngayon ay halos lahat ay mga lumang brand. Mababa ang gastos sa promosyon, mababa ang presyo. Ang fashion show ay talagang magandang opsyon pero magastos sa oras, lakas, at pera. Hindi ito sulit. Kung gayon, Sekretarya Lim, paano mo palalawakin ang visibility, mag-advertise sa TV o mag-promote sa mall? Naiintindihan mo ba? Pero magastos din ang pag-advertise. Ang pagpupromote sa mall ay magastos sa oras at lakas. At hindi rin angkop para sa mabilis na pagpapalaganap ng brand. Ngayon, ang live selling ay nagsisimula pa lang at lubos na kinagigiliwan ng publiko. Iminumungkahi ko na gamitin ang mga celebrity o influencer para mag-guest sa live stream. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng traffic, mabebenta ang produkto at natural na lalawak ang reputasyon. Sophia Lim, sabi mo rin, nagsisimula pa lang ang live selling industry. Paano mo masisiguro ang lakas ng promosyon? Sa tingin ko maganda yan. Iplano ninyo ayon sa ideyang ito. Tapos na ang meeting. Paulit-ulit niyang inaagaw ang kredito. Kung magpapatuloy ito, ang posisyon mo bilang manager ay malalagay sa panganib. Supervisor Garcia, matagal ka nang nagtatrabaho. Ayaw mo sigurong isipin ni CEO De La Cruz na wala kang silbi at iwan ka, di ba? Hay, ano pa bang magagawa ko? Pinapanigan ni CEO De La Cruz, si Sophia Lim, mas may kakayahan daw siya. Hindi niya ako binibigyan ng pagkakataon. Ano pa ang magagawa ko? Kakayahan? Anong kakayahan ni Sophia Lim? Alam niyang may crush si CEO De La Cruz. Kinagamit lang niya ang pangalan ng mahal ni CEO De La Cruz para lumapit, para lang lindangin si CEO De La Cruz. Kaya, Manager Santos, may paraan ka ba para tingnan ng maayos ni CEO De La Cruz si Sophia Lim at paalisin siya? Ang kalaban natin ay si Sophia Lim. Hindi ko itatago sa'yo. Meron. Pero, Ay Manager Santos, sinisigurado ko sa'yo ang puso ko ay nasa panig mo. alam ko ang puso ni Head Garcia. Kaya Manager, may paraan ka ba para paalisin siya? CEO De La Cruz, dahil pinahahalagahan ni CEO De La Cruz. Si Sophia Lim, dahil sa kakayahan niya. Hayaan nating tingnan ng maayos ni CEO De La Cruz. Si Sophia Lim, kung may kakayahan ba talaga siya. Ay, talagang pinahahalagahan ni CEO De La Cruz, si Sekretarya Lim. Ang mungkahi niya noong nakaraan ay naaprubahan na. Oo nga, madalas ko silang nakikitang magkasama sa pagpasok at pag-uwi nitong mga nakaraang araw. Baka, matagal nang magkasama si CEO De La Cruz at Sekretarya Lim. Si Manager Santos ay galing sa pamilya He. Ano ngayon kung pumasok siya sa kumpanya? Para kay CEO De La Cruz, hindi pa rin siya makakatalo kay Sekretarya Lim, di ba? Ang dami ninyong oras. Manager Supervisor Santos. Garcia. Ang dami ninyong oras. Manager Santos, nagbibiro lang po kami. Sino ba sa kumpanya ang hindi nakakaalam na kayo ni CEO De La Cruz matagal nang magkakilala at matibay na ang inyong pag-ibig? Oo nga po, Manager Santos. Si Sekretarya Lim ay isang assistant lang. Paano siya makakatalo sa inyo? Magpupulong na tayo para piliin ang host ng live broadcast. Napakahalaga ng event na ito, kaya dapat nating piliin ang ating mapagkakatiwalaan, eleganteng at magandang Manager Santos. Sige na, punta na tayo sa conference room. Manager Santos, huwag na po kayong magalit. Wala akong dapat ikagalit. Magpupulong na tayo. Naalala mo ba ang sinabi ko sa'yo kanina? Huwag kang mag-alala. Tanda ko lahat. Hintayin mo lang at panoorin ang mangyayari. Yan lang ang lahat ng nilalaman para sa live broadcast event na ito. Magaling! Napili na ba ang host? Sa ngayon, wala pa. Pero kung isa sa alang-alang natin ang kanyang imahe at lahat ng kondisyon, si Sekretarya Lim ang pinakaangkop na kandidato. Wala akong karanasan sa pag-host. Sa usapin ng personalidad, hitsura, pananalita, at karanasan, mas angkop si Manager Santos. Sekretarya Lim, hindi mo kailangang magpakumbaba. Hindi maganda ang pakiramdam ko kamakailan. At para maiwasan na masira ang event, mas angkop si Sekretarya Lim para sa pagkakataong ito. Naniniwala ako na ganoon din ang iniisip ng iba. May kakayahan si Sofia. Kaya mo ba, Sekretarya Lim? Ako? Naniniwala ako sa'yo. Kung gayon, susubukan ko. Sophia Lim, habang mas mataas ang aakitin mo,
Mas masakit ang pagbagsak mo. Kung masira mo ang event na ito, hintayin mo lang na itakwil ka ni Julian. Ilagay mo yung painting doon. Huwag mong kalimutan ang mga tasa. Ate Joy, malapit na magsimula ang event. Dalyan mo, dalhin mo na ang gown kay Secretary Lim. Aabot pa. Salamat sa lahat ng audience, sa personal at online, sa pagdalo sa event na ito. Ako ang host ninyo ngayon, si Sofia Lim, CEO de la Cruz. Kumusta ang paghahanda? Handa na ang lahat, kulang na lang ang gown na dala ni Joy. Ang event na ito ay lubos na pinahahalagahan ng collaborating brand. Inaasahang mayroong mahigit 100,000 manonood na magla-livestream. Kailangang walang maging mali. CEO de la Cruz, lahat ng bahagi, ako mismo ang nag-rehearse ng 3 beses. Huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang masyadong kabahan. Nandito lang ako palagi. Nandito na ang gown. Bakit ang bagal? Ay, holiday kasi ngayon, naabutan lang ng traffic. Isuot mo to ha. Heto. Kung gayon, CEO de la Cruz, magpapalit muna ako ng damit. Oh, sige. Handa na ang lahat. Ngayon, hintayin na lang natin ang palabas. Sofia Lim o Sofia Lim, huwag mo akong biguin. CEO de la Cruz. Magandang araw, CEO de la Cruz. CEO de la Cruz. Magandang araw, CEO de la Cruz. CEO de la Cruz. Magsimula na. Opo. Presidente, kakasimula lang po natin. Wala pang 5 minuto. Ang bilang ng mga nanonood sa livestream ay lumampas na sa 50,000. Ang trending topic ay naayos na rin. Mahusay ang pagkakagawa ng promotion na ito. Ang event na ito, basta't walang mangyayaring aberya at matapos ng maayos, ay magiging matagumpay. Presidente, may balita po mula sa kabilang panig na hindi po tama ang sukat ng damit ni Secretary Lim. Inaayos na po ito, pero kailangan po nating maghintay. Ang dami na po nating tao. Nagsimula na ang livestream. Hindi po yata tama na maghintay tayo. CEO de la Cruz, sa tingin ko po, baka si Secretary Lim ay pakiramdam niya ay hindi niya kayang hawakan ang sitwasyon. Kaya hindi na siya dumating. Bakit hindi na lang po si Manager Santos ang magpatuloy? Pamilyar po ako sa proseso, kaya pwede ko pong palitan si Secretary Lim sa pag-host. Salamat po sa paghihintay ninyong lahat. Ngayon, malugod po nating ipakikilala. Ang host natin ngayong araw, si Sofia Lim. Presidente, ang bilang ng manonood sa livestream ay lumampas na sa 100,000 at patuloy pa ring tumataas. Ang pagpili kay Secretary Lim para mag-host, mukhang hindi ako nagkamali. Maligayang pagdating sa mga narito at sa mga online, sa lahat ng ating mga manonood at kaibigan na dumalo sa kaganapang ito. Ako ang host ng kaganapang ito. Huwag kang mag-alala. Mag-uumpisa na ang palabas. Ngayon naman, ipapakilala ko sa inyo ang brand at mga produkto ng kaganapang ito. Anong inayos mo? Naglagay ako ng daga sa loob. Kapag may lumabas na daga sa livestream, madaling hulaan ang kahihinatnan niya. Sa livestream na ito, ngayon, hinihiling namin sa aming staff na ihatid sa inyo ang produkto ng event na ito. Ngayon, ipapakilala namin ang romantikong pabango ng Torre Eiffel. Napakabango nito. Kahit ikaw ay isang students o empleyado, gustong-gusto ito ng aming mga babaeng kaibigan. Kaya sa mga interesadong kaibigan, bilisan nyo na ang pag-order. Presidente, ang mga produkto nating inilabas ay sold out na lahat. Direktang ilabas ang pre-sale. Opo. Ang aming current stock ay sold out na. Sa mga kaibigang hindi nakakuha, huwag mag-alala. Maaari kayong bumili ng pre-sale. Pero huwag kayong mag-alala. Sa loob ng kalahating buwan, siguradong ipapadala namin. Hindi na pwedeng maghintay. Kumilos na. Salamat sa lahat ng manonood sa paglahok sa event na ito. Ang event natin ngayon ay nagtatapos na rito. Sofia.
Magiging maayos ka? Magiging maayos ka. Sa anumang paraan, iligtas niyo siya. Makakaasa ka, nandito na ang mga eksperto. Kumusta na si CEO de la Cruz? Bakit siya biglang natumba? Presidente, nalaman na po namin. Dahil po sa pagkakamali ng staff, kaya nagkaroon ng tubig sa gitna ng stage. Bakit hindi nyo chinek ng maaga? Kasalanan ko po. Na-check na po namin ng maaga, pero hindi ko po alam kung bakit hindi po agad nalinis. Ang problema sa produkto ngayon, may kinalaman kaya sa aksidenteng ito? May problema ang produkto. Ano ang nangyayari? Ang kahon na inilagay sa entablado ng maaga ay puno ng mga daga para maiwasan na madiskubre ng mga netizen. At masira ang event, kaya si Sofia ay hindi nag-ingay at pinapalitan niya sa akin ang produkto. Bagong kuha lang ang mga produkto. Paano magkakaproblema? Sinuri rin namin ito ng maaga at wala namang problema. Kaya iniisip ko, ang taong gustong sirain ang event na ito at ang taong nanakit kay Sofia ay iisa lang kaya? Pero si Secretary Lim ay mabait at mapagbigay. Sino ang gustong pumatay sa kanya? Hindi ko rin alam kung sino ang ganoon kasama. Agad itong imbestigahan. Opo. Kumusta na ang pasyente? Sino sa inyo ang pamilya ng pasyente? Ako po. Ako ang matalik na kaibigan ng pasyente. Ako ang kanyang boss. Kailangan ng pirma ng pamilya para sa operasyon. Tawagin ang kanyang pamilya. Ako po. Hindi ba't boss kanya? Siya ang asawa ng matalik kong kaibigan at siya rin ang boss. Bilisan mo. Pirmahan mo na para sa operasyon. Pakipirmahan po. Pakiusap. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. CEO de la Cruz, huwag kang masyadong mag-alala. Walang mangyayaring masama. Paano mo nalaman? Nakasal kami ni Sofia Lim? Huwag kang mag-alala. Hindi si Sofia ang nagsabi. Narinig ko lang. Noong nag-uusap kayo sa kumpanya. Pero huwag ka ring mag-alala. Maliban sa akin, walang nakakaalam ng relasyon ninyo. Ayos lang kung alam nila. Kumusta na ang pasyente? Matagumpay ang operasyon. Ayos na ang pasyente. Mabuti na lang. Mabuti na lang. Tara na. Kumusta? Manager Santos, may balita na ba? Malas at hindi siya namatay. Sa pagkakataong ito, swerte siya. Manager Santos, gusto ko lang mapahiya si Sofia Lim at mawalan ng mukha. Paano mo nagawa na magkaroon ng ganito kalaking aksidente? Kinu-question mo ba ako? Buhay ng tao ang nakataya. Kung may nangyari talaga at lumabas sa investigasyon, ang naghihintay sa akin ay pagkakakulong. Ano ang kinatatakutan mo? Hindi ba't malinis ang pagkakagawa mo? Sino ang makakaalam yan? Paano kung may mangyari talaga, masisira ang buong buhay ko at hindi rin kita palalampasin? Naglakas loob kang takutin ako? Hindi po. Pero wala akong kapangyarihan. Kapag may namatay, masisira ang buong buhay ko. Hindi ba't nailigtas na ang tao? Bakit ka nag-aalala na mag-iimbestiga si Julian? Hindi ba't halata naman sa pagpapahalaga ni CEO de la Cruz kay Sofia Lim kung mag-iimbestiga siya sa atin, tiyak na matutuklasan ang lahat. Sige na. Nandito ako ngayon para ayusin ito. Ang pera dito ay sapat na para mabuhay ka ng komportable sa natitirang buhay mo. Dalhin mo ito at pumunta ka sa ibang bansa para magtago. Kapag wala nang nag-iimbestiga. Sa bagay na ito, saka ka na bumalik. Sige. Nagising ka na. May sakit ka ba? Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Sabi ng doktor, hindi malala ang sugat. Basta magpahinga ka ng maayos at gagaling ka. Naaalala ko, noong nadapa ako, hindi pa nakapatay ang live stream. Huwag mo nang alalahanin ng mga yan. Bilang pasyente, ngayon, kailangan mo lang magpahinga ng maayos. Presidente, naimbestigahan na ng malinaw. Sofia, sa wakas, ay nagising ka na. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala. Nag-alala kayo sa akin. Assistant Cruz, sinabi mo kanina na imbestigahan. Ano ang iimbestigahan? Ayos lang. Ayos lang, sabihin mo na. Nalaman namin na ang aksidenteng ito ay sinadya at ang taong ito kilala nating lahat. Kilala nating lahat? Sino?
Sino? Marco Garcia. Si Supervisor Garcia pala. Walang dahilan. Bakit niya ako sinaktan? Baka nagkamali lang. Dakpin niyo siya. Presidente, si Marco Garcia, pagkatapos ng aksidente, habang nasa ospital pa tayo, tumakas na siya. Hindi na siya matagpuan. Tumakas siya? Ibig sabihin, sinadya niyang sakta ng Sofia namin. Alam mo ba kung bakit ka sinaktan ni Marco Garcia? Hindi ko alam. Bihira ko siyang kausapin. Itong si Supervisor Garcia, dati pa namang sipsip kay Alexa Santos. Ngayon, minamaliit pa niya ang Sofia namin. Sa tingin mo, may kinalaman kaya sa dito si Alexa Santos? Hindi naman siguro? Bakit naman makikipag-away? Si Supervisor Santos, kay Sekretarya Lim? Bobo ka ba? Gusto ni Alexa Santos, ang CEO de la Cruz natin. At ang CEO de la Cruz natin, iba ang tingin sa Sofia namin. Sino ang nakakaalam? Kung nalaman niya ang kasal ni CEO de la Cruz at Sofia at sinadya niyang saktan si Sofia? Ang kasal namin ni CEO de la Cruz, maliban sa atin, walang ibang nakakaalam. Huwag kang magbintang ng mali. Carlo Cruz. Opo. Imbestigahan mo, huwag mong nabuking. Opo. Nga pala, Presidente. May meeting na kailangan ka. Magpahinga ka ng maayos. Ipaubaya mo sa akin ang ibang bagay? Check. Magpahinga ka ng maayos. Ano, kinilig ka ba, ha? Ano ang sinasabi mo? Sasabihin ko sa iyo, habang ikaw ay walang malay, si CEO de la Cruz ay laging nag-aalaga sa iyo. Hindi niya kailanman ipinasa sa iba. Siya ang laging nag-aalaga sa akin? Talagang nagmamalasakit sa iyo si CEO de la Cruz. Si CEO de la Cruz talagang nagmamalasakit sa iyo. Siya, hindi lang agad nag-imbestiga sa sanhi ng aksidente, kundi pati na rin. Walang tigil na nag-alaga sa iyo. Nakahanap ka ng ganyang maaasahang lalaki. Huwag mo nang pakawalan. Ay, huwag ka nang magsalita. Inaantok na ako. Matutulog na ako. Ay, ang nahihiya mo naman. Sige, magpahinga ka muna. CEO de la Cruz. Ako na lang. Bakit hindi na siya ang dating Sekretarya Lim? Dati, napakagalang niya sa akin. Kumain ka rin. Kumain ka na. Kumain na ako. Dahan-dahan ka lang kumain. Kahit naghilom na ang sugat mo, kailangan mo pa ring manatili sa ospital ng ilang panahon. Magpahinga ka lang ng maayos. Nga pala. Tungkol sa pagkakasugat ko. Huwag kang mag-alala. Hindi alam ni Lolo at nila. Mabuti naman. Para hindi sila mag-alala. Ang pagkakataong ito ay dahil sa kapabayaan ko, kaya ka nasugatan. Ang nasa likod nito, tiyak na huhulihin ko at paghihigantihan. Alam ko. Salamat sa pagod mo nitong mga araw. Pagkatapos ng trabaho, sa ospital ka pa rin, pabalik-balik. Hindi mo kailangang magpakahirap ng ganyan. Kumuha ka na lang ng nurse. Kinasal ka na sa akin. Kung hindi kita aalagaan, sino pa? CEO de la Cruz, ang tamis ng lugaw. Gusto mo bang tikman? Sekretarya Lim? Nilalandi mo ba ako? Ngayon mo lang ba napansin? Presidente, nagkamali. Ako. Tigilan mo. Ano ang kailangan mo? May sasabihin ako. Walang ibang tao dito. Sabihin mo. May balita na tungkol kay Binibining Sofia. Magpahinga ka ng maayos. Pupunta ako sa kumpanya? Patay na. Parang totoo na akong nagkagusto kay CEO de la Cruz. Ay naku, Sofia Lim, magising ka. May mahal si CEO de la Cruz. Huwag mong hayaan ang sarili mo na mas lalong lumalim. Hello, tatay. Pwede ko bang itanong, kung ikaw si Sofia Lim, ang anak ni David Lim? Sino ka? Bakit hawak mo ang telepono ng tatay ko? Sofia, ayos lang. Nitong mga nakaraang araw, hindi ko matawagan ang telepono mo. Akala ko sira na ang telepono mo, kaya pinapagawa ko. Anong nangyari sa'yo? Sabi ng manugang na lalaki, nagbiyahe ka para sa trabaho, pero bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Oo, tatay. Sira ang telepono ko. Kakapalit ko lang ng bago. May balita na ba tungkol kay Sofia? Nalaman namin na ang mga nag-ampon kay Binibining Sofia noon, ang kanyang mga nag-ampon, ang kanyang amang ampon ay si David Lim.
Ang pangalang ito, napakapamilyar. Halos tapos na ako sa pag-check ng impormasyon. Nga pala, Presidente, itong hinahanap nyo, si Binibining Sofia, balita ko ay kasal na. Anong sabi mo? Kasal na? Ganyan ang balita. Dahil si Binibining Sofia, ang pamilya niya ay laging lumilipat, pero madali siyang mahahanap. Huwag nang hanapin. Dahil kasal na siya, ang paghahanap sa kanya ay makakaistorbo sa buhay niya. Bukod pa rito, parang nahulog na ang loob ko sa asawa ko. Sige, magdidiborsyo pa ba kayo? Ito ba ang dapat mong itanong? Ehem. Curious lang, curious. Tatay, hindi muna ako makikipag-usap sa'yo ha. Pagbalik ko mula sa business trip, bibisitahin ko kayo. Ibinaba ko na. Sa wakas, nakalusot din. Sofia. Direktor. Ay, wag. Humiga ka lang. Ikaw bata ka? Nagtamo ka ng ganoong kalubhang sugat at naglakas loob kang itago sa pamilya mo. Masakit pa ba? Direktor, kailan ka bumalik? Bakit hindi mo sinabi sa akin para masundo kita? Kagagaling ko lang 2 araw. Sugatan ka? Paano mo ako susunduin? Ikaw? Kung hindi ako pumunta sa ospital para kumuha ng gamot at nagkataong dumaan at nakita ang medical record mo, hindi ko malalaman na nangyari sa'yo ang ganoong kalaking bagay. Bata ka. Direktor, saan ka may sakit? Wala yan, sipon lang. Huwag mong ilihis ang usapan. Ayos na ako. Hindi ba naisip ko lang na kung sasabihin ko sa pamilya ko, mag-aalala lang sila ng walang dahilan? Ikaw talaga. Pareho pa rin ang dati noong bata ka. Ang tigas pa rin ang ulo mo. Ay, Direktor, tungkol sa aking pinsala, huwag mo nang sabihin kay Lolo, di ba? Malapit na akong ma-discharge. Sige na? Ay, lagi ka talagang napakaintindi, nakakaawa. Sige, pinapangako ko. Salamat, Direktor. Kung gayon, magpahinga ka ng mabuti. Aalis na ako, ha? Direktor, Daniel Ramos. bumisita kayo kay Sofia. Bakit hindi niyo po ako sinabihan ng maaga para sana maasikaso ko kayo ng maayos? Ikaw talagang bata ka. Bakit ka ba napakabait? Ay, sa kahihiga ko, parang nanghina na ang mga braso at binti ko. Bumaba muna ako para mag-ehersisyo. Magkakilala pala si Direktor at si Senior. Noon, salamat Direktor sa pagtanggap niyo sa akin bilang isang ulila at sa paghahanap niyo ng aking mga nagampon ngayon. Ilang beses mo na akong pinasalamatan. Sa susunod, huwag mo nang banggitin, ha? Direktor, kayo ang aking pangalawang magulang. Sa 20 taon, kung wala kayo, wala ako ngayon. Kaya nararapat lang na sabihin ito ng paulit-ulit. Si Senior, dati ay nasa ampunan din. 20 taon na ang nakaraan, inampun din siya. Siya kaya si Kuya Julian? Mauna ka na sa iyong trabaho. Aalis na ako. Ingat po. Kuya Julian, ikaw ba yan? Anong Kuya Julian? Ang direktor? Umalis na ang direktor. Mag-ingat ka, huwag mong hilahin ang sugat mo. Senior, nanatili ka ba sa ampunan ng bahay ng pag-asa kung saan dating naroon ang direktor? Oo, pagkatapos inadapt ako ng mga nag-ampon. Naaalala mo pa ba ako? Ako si Sofia. Sofia. Pagkatapos akong ma-adopt, nagkasakit ako ng malubha. Ang mga bagay noon, hindi ko na matandaan. Hindi mo matandaan? Ayos lang, basta ako ang nakakaalala. Bago ka pa ma-adopt, magkakilala na tayo. Noong panahong iyon, tinatawag mo akong Sofia at tinatawag naman kitang Kuya Julian. Talaga? Gusto ko pa ring tawagin kang Sofia. Tawagin mo na lang akong Daniel. Masyadong bago sa pandinig ang Kuya Julian. Sige. Nahanap na ba si Marco Garcia? Na-locate na po. Malapit na po naming mahuli. Huwag ninyo siyang pakawalan. Opo. Presidente, may meeting pa po mamayang hapon. Hindi ba't ikaw ang humahawak ng maayos nitong mga nakaraang araw? Ipagpatuloy mo. Ay, hindi po ako. Presidente? Sofia, ito ang iyong unang beses na naging ganito kakalapit sa akin.
Kung alam ko lang noon pa na ikaw si Kuya Julian, matagal na sana kitang kinukulit. Sofia, Hmm? ikaw? Kailan ka magdidiborsyo? Ako. Sofia, may gusto akong sabihin sa'yo. Gusto kita. Senior, hindi pa ako hiwalay. Ayos lang, hihintayin kong magdiborsyo ka. Pagdating ng panahon, maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Hindi ka niya bibigyan ng pagkakataong iyan. CEO de la Cruz. Dr. Ramos, gusto mo ang asawa ng iba. Kapag kumalat, masisira ang reputasyon mo. CEO, De La Cruz, hindi ba't magdidiborsyo na kayo ni Sofia? Hindi kami maghihiwalay. Sa pagkakaalam ko, may crush si CEO De La Cruz, hindi ba? Two-timing, ito ba ang kalidad ni CEO De La Cruz? Ang mahal ko ay ang aking asawa lamang. CEO de la Cruz. Kung gayon, ang mahal mo. Hindi na ako maghahanap. Ngayon ko lang nakita ang tunay kong nararamdaman. Mula ngayon, mabubuhay tayo ng maayos. Ikaw. Seryoso ka ba? CEO De La Cruz, ang bilis mong umibig sa iba ay medyo mabilis ha. Sofia, sa pagkakaalam ko, si Julian De La Cruz ay naghahanap ng mahal niya 20 taon na. Talaga bang naniniwala ka na basta na lang niya iiwan ang mahal niya? Kahit na totoo na umibig siya sa iba, ipinapakita pa rin ito na hindi siya mapagkakatiwalaan. Dr. Ramos, kahit gaano kagaling kang magsalita, gusto mo pa rin ang asawa ng iba. Tumigil na kayo sa pag-aaway. Gusto ko si Sofia bago pa kayo ikasal. Bukod pa rito, matagal na kaming magkakilala sa ampunan. Kung tutuusin, masasabi mong magkababata kami. Magkababata? Kami ni Senior ay magkakilala na noong nasa ampunan pa kami. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako, Mahalaga ba ito sa iyo? CEO de la Cruz. Hinahanap mo ang iyong mahal at ako rin ay matagal nang iniisip. Si Kuya Julian na nakahiwalay ko mula pagkabata sa ampunan. Dapat mong maintindihan ang nararamdaman ko, di ba? Kaya, kapag kayong dalawa ay nag-aaway, mahirap para sa akin ang kumampi. Pwede ba? Huwag na kayong mag-away? Gusto mo siya? Bakit? CEO De La Cruz, may pakialam ka ba? Pero ikaw, hindi ka rin ba matagal nang iniisip ang iyong mahal? Iba yan. Ano ang pinagkaiba? Iniwan mo ang iyong mahal, ibig sabihin ba, kailangan din ni Sofia na sumuko? Ito ay sa pagitan namin ni Sofia. Wala kang pakialam dito. Kami ni Sofia ay may matibay na pag-ibig. Paano naman ito magiging wala akong pakialam? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang makakapilit sa iyo. Matagal na kayong magkakilala ni Sofia. Ano ngayon? Kasal na kami. Ang kasal na walang pag-ibig ay madaling masira. Sofia, naniniwala ka ba talaga na kaya niyang iwan ang minahal niya na mahal sa loob ng 20 taon? Huwag kang magpaloko sa kanya. Paano kung ang manugang na babae ng apo ko ang hinahanap ng aking apo ang kanyang mahal? Lolo, Ikaw bata, nasugatan ka at hindi mo sinabi sa pamilya mo. Lolo! Anong lolo? Pilyo, may nangyaring ganito kalaki. Itinago mo pa sa akin. Hindi ko lang po kayo gustong mag-alala. Lolo, ano po ang sinabi niyo? Ano ang sinabi ko? Sabi ko, bulag ka. Hindi mo ba nakikita na ang manugang na babae mo ang hinahanap mong Sofia? Sofia? Kaya pala, ikaw pala si Kuya Julian. Ikaw si Sofia. Teka lang, hindi ba si Kuya Julian ang senior? Hindi. Si Daniel Ramos. Kahit na inampun din siya sa ampunan, pero hindi siya ang Kuya Julian mo. Julian? Si Sofia, siya ang hinahanap mong Sofia. Tingnan mo, ito ang inyong litrato noong bata pa kayo na magkasama. Ang babae sa litratong ito, ako nga. Kaya pala, ikaw pala si Kuya Julian. Kaya pala, ang hinahanap kong tao ay napakasalan ko na. Umalis na silang lahat. Para hindi ko na sila kailangang paalisin. Presidente. Pasensya na sa abala. Teka, Assistant Cruz, huwag kang umalis. Ano po iyon? Sana may dahilan ka. Nahuli ko na si Marco Garcia. Nasaan na? Nasa istasyon ng pulisya na sila. Si Marco Garcia, para mabawasan ang sentensya niya, ibinunyag na ang gustong manakit kay Sekretarya Lim ay si Alexa Santos. Siya nga pala talaga. Pero wala naman kaming koneksyon. Dati, gusto niya ako.
Para makuha ako, gagawin niya ang lahat. Pero ang tungkol sa secret marriage natin, halos perpekto ko itong naitago. Paano niya nalaman? Dati, suot ko ang singsing. Siguro nakita niya. At noong huling party ng department, siguro nalaman din niya. Nakita rin niya ang singsing ko. Pero kahit gusto ka niya, hindi dapat ganoon kalakas ang inggit niya para manakit ng tao. Tama nga, si Alexa Santos, isang spoiled na dalaga, malaki ang galit. Hindi niya matanggap na naagaw mo ang presidente. Sa isang iglap ng galit, gumawa siya ng katangahan. Ang sino mang manakit sa akin ay pagbabayaran. Kumpleto na ang mga testigo. Handa na ba ang ebidensya? Malapit na. Ano ang plano mo? Matagal na tayong secret marriage? Panahon na para ibunyag ang pagkatao mo. Sige. Sige, busy kayo? Magandang araw, Manager Santos. Manager Santos, tungkol sa aksidente sa huling live broadcast, nabalitaan kong hindi lang nyo nabago. Ang negatibong balita noon, kundi napataas nyo pa ang kasikatan ng brand namin. Oh, sabi ni CEO De La Cruz sa group chat kanina, may ia-anunsyo siyang malaking bagay. Alam nyo po ba kung ano iyon? Mamaya nyo na malalaman. Sa tingin ko, galit na galit si CEO De La Cruz dati dahil sinira ni Sofia Lim ang event, pero salamat kay Manager Santos. Ngayon, baka para parangalan si Manager Santos. Ang isang babaeng may masamang puso, karapat-dapat bang parangalan? Sofia, sinira mo ang event. Halos mawalan ng partnership ang kumpanya dahil sa'yo. Paano ka pa naglakas loob na pumunta rito? Alexa, bakit ako nagka-problema? Hindi ba dapat ikaw ang tanungin? Anong ibig mong sabihin? Mukhang hindi pa ako sapat na malinaw. Mandaya ka sa live event, pero hindi mo inasahan na hindi mo lang ako napahamak, kundi nalantad pa ang iyong bako. Kalokohan! Ang lakas ng loob mong kalabanin ako. May tao ba dyan? Takpin niyo siya. Sino ang maglakas loob? Ako ang inyong manager. At anak ng Santos Group. Kaibigan din ako ni Julian. Paano niyo ako hindi susundin? Alexa, ito ang De La Cruz Group, hindi ang inyong Santos Group. Hindi bobo ang lahat. Hindi sila magpapagamit sa'yo. Magandang araw, CEO De La Cruz. Kumpleto na ba ang lahat? Kumpleto na. Ngayon, ipakikilala ko sa inyo ang pinakamahalagang babae sa buong buhay ko. Kahit pa magpakasal ka kay Julian, ano ngayon? Ang pinakamahusay na gagantimpalaan ay ako lang. Ang iyong kahihinatnan ay pinalayas ni Julian De La Cruz. Sige, kung gayon, abangan natin. Kasal na ako. Ang aking asawa ay si Sofia Lim. CEO De La Cruz, kinasal na po kayo? Ang ginang presidente o si Sekretarya Lim? Kailan pa nangyari yan? Bago pa dumating si CEO De La Cruz, kasal na kami. CEO De La Cruz pa rin ang tawag mo? Asawa. CEO De La Cruz, yung mahalagang bagay na babanggitin niyo kanina, hindi ba para parangalan ako? Ikaw na salarin. Gusto mo pa ng parangal? Paparito? Ano yan? Julian, may sinabi ba sa'yo si Sofia para pagkamalan mo ako? Dalhin siya rito. CEO De La Cruz. Siya po, si Alexa Santos po ang nanday, kaya napahamak si Binibining Lim. Marco Garcia, kalokohan yan. Ano pa ang idadahilan mo? Inamin ko na ang lahat, naibigay ko na ang lahat ng ebidensya. Uamin ka man o hindi, hahaharapin mo ang parusa ng batas. CEO De La Cruz, hindi ko po sinasadya. Gusto ko lang po sanang magbiro kay Sofia Lim. Hindi ko po inakala na mangyayari ang ganito kalaking problema. Ako. Pagbabayaran ng maling ginawa. Dalhin siya. Sekretarya Lim, ang ganitong pagtrato, nasayahan ka ba? Nasiyahan. Gutom na ako. Gusto kong kainin ang luto mo. Uwi na tayo. Dito ka lang. Ay,